Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 10. And today is February 20, 2026. And it's a Friday night. Hey! Kamusta? Good evening po. Estamos a todos? Wow, Espanyol, mi amigo. Estamos a todos. De Calvo. Ayan. Good evening, Tata Bert. Ay, Kamusta ka good po? evening, good evening. Kamusta, Tata Bert? Eto, okay lang. That's good. Ayan. Kayo po, kamusta? Friday na, parang ang bilis po. Friday. nga. Napakabilis. Ayan. Ay, nalalapit na ang mahal na araw. Oo. Usong-uso ang fasting yan. Yes. May mga magpa-fasting actually. Ramadan ngayon at ang ibang at yun talagang sumusunod sa ano ng Ramadan na yan, naka-fasting po sila ngayon. Yan. Yes. Narinig mo na ba na magkakaroon daw ata ng tinatawag na digital fasting? What? Hindi Yes. po, Tata Bert. Paano po yun? Ang gagawin nga yan, temporary, voluntary restriction sa Oh. paggamit ng Ay. mga ng technology. Ay, gusto ko yan, Tata Bert. Kasama na yung mga smartphone, Yan. computer, Oh, yes. laptop, at kung ano man ito. Basta may mga, basta about technology. Maganda yun, Tata Bert. Kasi Yan nga, ang purpose para ika nga yung may ibalik yung dating Yes. tao sa taong communication. Yan. Super agree. Yan ang ako isa dyan. niyan. Tsaka, para makatulog naman daw yung maraming mga, na-addict na ng gusto sa mga Oo gadget. nga. Grabe kasi, hindi mabitaw-bitawan. Self, naman yan Nasa iyo, kung gusto mong mag-join dyan, Yes. depende kung ilang araw. Ang ideal, niya, 1 week. 1 week. Wow. Sa akin palagay, 1 Opo, week. 1 week. Yung iba, kung gusto pahabain niya, 1 month, sa kanila. Opo, totoo. Pero Tata Bert, maganda yun. Kasi yan ang pinaka, di ba nga ang Lent or ang Holy Week is yung magsasacrifice Oo, ka, oo. di ba? Kasi yan ang pinaka may sacrifice ngayon. Totoo yun. Kaya, naku, actually ko siya. Oo nga, parang ganon. Ganda. And then, may na-overheard ako na mukhang pinag-aaralan ngayon dito sa ating bansa, sa ng gobyerno, na iban. Na-iban ang paggamit ng gadget o social media sa mga 16 years old pababa. Pinag-aaralan pa lang. Pero actually sa Australia at sa UK, may batas ng ganun. Ay, Sa atin na pinag-aaralan pa. Kasi feeling ko magiging maganda yung effect niyan, Tata Bert. Makikita siguro na-obserbahan naman nila talagang masyadong ang epekto sa kabataan. Yes, opo. Actually, yung sa news nga po nung kahapon pa nung isang araw, yung creator pa ng Facebook, si Mark Zuckerberg. So may court hearing po siya ng Wednesday dahil nga po parang about mental health. So may mga parents po doon na talagang yung nag-advocate na siguro ng mga nag-suicide, yung mga anak nila dahil sa sa Facebook. Pero it's more of talaga how you bring up your kids po. Yung iba kasi
yung mga anak nila na mali, ginagawa ng yaya yung cellphone eh. Ay, yun yung mahirap, Tata Bert. Oo, pahirap. Sa totoo lang, hindi ako against sa kanya. Iba pa rin talaga yung mother mismo ang mag-take care sa Opo. sa bata. Iba pa. Or kung may gagawin yung nanay, edi toys. Toys na lang. Hindi screen na Oo. Ano lang na mag-ano ng mga books. May mga dating books naman na Kasi kahit colors. Kesa naman sa unang epekto niya sa mata ng bata. Yes. Opo. Yung box ni si Karayat yun. Papa. Mga, yan, mga Britannica. Yung ulo niya. Di pa sa Diba? Baga pa lang, Dito lang college sa na. center, pag nakikita ko yung mga anak ng mga pasyente na dinadala nga nila para ipagamot ang anak nila, pero minsan pinapahawak ng cellphone. Parang manahimik. Ang ginawa niya. Tungal na. Kung ako nga, Tata Bert, kung nabuhay siguro ako ng itong generation na to, bigyan niyo lang ako ng lumpia, tsaka liempo, tahimik na ako. Hindi na ako Ay, ako. Ilan na ba yung Yes. nanonood? Ba? 8,000, Tata Uy, dami naman na Bert. nila. Yan. Ay, 10,000 ang bilis Wow. Batiin ko lang po Hello, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Magkikita na kayo ulit, Kuya Joseph. Ate Hi, Irene. Irene. Miss Linda Omania. Ayan. Tita Helen. Okay. Tolentino. Ayan. Mag-participate po kayo. Maganda yung topic natin ngayon, Oo ha? nga po. Or you can share yung experience niyo. Totoo. Ayan. Miss Jovelyn Daito. Hello po. Good Hi, evening. Jovi. Ayan po. So, bakit po ba natin naisip to, Tata Bert? Maganda-ganda dahil pwedeng post-Valentine's or something. Pero it's more of focus po sa prayer, sa purpose. Yan. Naisip ko, Tata Bert, kasi may mga bagay na nag-uumpisa yan sa, lagi tayong may gustong mangyari. Yeah. Idadasal natin. Idadasal po natin kay Lord. Tapos, na gusto ko Lord, kasi gusto ko manalo ng loto. Yung ganyan. For example, kasi feeling ko in general, madami may gusto manalo ng loto. Tapos, inaantay natin na mananalo nga tayo ng loto. Pero minsan, bakit parang hindi sinasagot ng Diyos? Pero minsan may kakatok. Mag-aabot ng cash, yung mga ganon. Tapos akala natin, dahil gusto nga natin manalo ng milyon, yung cash na minsan napapahiram sa atin, hindi natin alam, baka yun na yung sagot. Kahit papaano, kasi yun yung pera kailangan mo nung time na yun. Yes. Diba? Tama. Alam naman ng Diyos kung ano yung ibibigay sa iyo eh. Kung ano yung pangangailangan mo, yun ang ibibigay sa iyo. Yes, correct. Huwag na magagandang malaki pa. Ang importante, yung hinihiling mo, tinugon. Yan. In whatever way. Yes. At pag tinugon, at may taong gumawa na, ba parang masasabi, ay, answered prayer pala tong taong to. Kaya yun ang title natin. Yeah. So, someone's answered prayer. Yun. To become someone's answered prayer. Sabi nga ng iba, ay, hulog ka ng langit. Oo, Yan ang tawag tama. nila dyan. Tama na ito, yun. Hulog ka ng langit. Opo. Salamat. Yung mga Opo. ganyan yan. Sa mga joke naman nila Dolphy dati, Tata Bert, hinulog ka na lang. Pag hindi naman, yan na narinig ko yan dati. Ayun. So ikaw, Tata Bert, na-feel mo na bang, may nagsabi na ba sa'yo na hulog ka ng langit? Meron na. Wow. Meron naman na ganyan na hindi nila inaasahan. Talaga na suddenly nagkaroon sila ng problema. Then bigla-bigla hindi nila akalain na manggagaling sa akin na basta ako kasi pag nakarinig ng problema na ganyan na yan at meron naman ako, hindi na ako minsan nagdadalawang isip. Yes. Totoo. Linda knows that. Yes. Totoo. Si Direk, dukot na kagad. Saka ko iniisip, bawasan yung pera. Doon ka na lang mapapangkama. Hindi lang minsan nag-iisip pag Yes. Totoo. ang gusto ko lang, makatulong. Ganun lang. Yun nga po. Totoo yun. So, lagi ko po naririnig yun about Tata Bert. Hindi yan talagang kung hanggat kaya niya magbigay, bibigay niya. Oo At naman. walang makakaalam nun. Mm. Yan. Secret lang.
Pero ngayon, maganda kasi i-share din kahit pa paano. Oo naman, oo naman. So, Actually, ang center, ang napakarami Yeah. na experience na ganyan. Ang isa na, itong mismong center natin. Kung natatandaan mo, di ba? Last minute na yun, Saturday. No, natatanda pa natin, nag-meeting pa tayo. Na talagang pinapaalis na tayo dito nung may-ari. Nung may-ari po yun, pinapaalis na rito. Saturday po yun. Nag-healing pa no Saturday. Dahil kinagabayan ng Saturday, nag-meeting pa. At sabi nga ni Senyor, okay, hindi na tayo makapag-healing dito. Tanggalin nyo na yung makanakatayong tent na yan. Baklasin nyo na yung ano na yun. Walang kumilos. kasi ayaw naman talaga. Walang kumilos. Opo. Ay, ayaw nyo? Ang ganun. Sige, bahala na kung ang mangyari. Kita nyo na yun, no? Okay. Ibinebenta kasi nung may-ari itong lupa nito dati noon. Then, kinalingguhan, may biglang unexpectedly, may isang tao na dumating hinahanap si Senyor. At yung tao na yon may daladalang kinakailangang halaga para mabili itong lupa dito. Wow. Kahit na si Senyor di makapaniwala doon eh. Ang ginawa lang niya no Saturday ng gabi na yun, pagkaalis ng mga volunteer nag-pray si Senyor. Tinugon ka agad ng Sunday. Dahil sabi nga ni si Senyor na masabi, well, kung kinakailangan bumalik, manggamot tayo sa ilalim ng puno ng mangga, maglalatag tayo ng tent, babalik tayo sa dating ginagawa natin na anong ganyan yan. Okay lang, ang problema lang natin, pag dumarating ang tag-ulan at matindi yung araw, kawawa ang pasyente. Yan, Sana hindi mainitan ng pasyente, sana hindi mabasa ng ulan ang pasyente. Pero yung Sunday, ang isa pang yung tao mismo na yun, hindi niya alam. So parang hindi niya kilala Tata Bert? Oh, Nakilala na rin yun. nakilala. Nakilala na rin, pero hindi alam ng tao na may problema ang center doon sa... Ay, may alam. Basta pumunta lang siya. Grabe. Grabe. Actually, ang sinabihan ni Senyor na nakulang. Kasi naman, syempre naman Tata Bert. Pagkakatiwalaan ka. Kaya yung tao na yon, up to now, kasama na yun siya kung anong pangalan niya. Yes, quiet. Sobrang. Yun ang nangyari. Biro mo yun, nabili. Grabe. Kaya nung week na sumunod doon, yabang na ni Senyor, hawak na niya yung dedupe sa Opo. Ay, grabe, no? Yan po ang isang halimbawa ng topic po natin ngayon. Ganda noon, Tata. Ang ganda noon. Yun yung magandang mystery for me. Na kung ikaw yung tao yun, parang ginamit ako ni Lord para masagot. Yun nga, yung mismong topic natin, masagot yung prayer ni Senyor. And feeling ko po, parang a test of the heart ni Senyor yun. Kasi yung binanggit niyo po na naisip na, yung syempre, yung nararamdaman ni Senyor galing sa puso na baka maulan na ng pasyente, mainitan. Yun yung siguro sabi ni Lord, ito talagang si Anthony, talagang gusto niya ituloy yung gamutan kahit anong mangyari. Kaya, ganun kabilis. Ganun. Diba? Bilis. Biro mo. Kinabukasan lang, Sunday, which is Sunday, nagpunta yung tao. Diba? And kung gusto nyo na ma-experience nyo yun, nako. Kaya we encourage you talaga, punta kayo sa center, mag-vigil kayo, manood kayo ng Bible, EGT, kahit ngayon, kasi makaka-pick up kayo na, diba minsan, mag-iisip nyo, bakit sa iba nangyayari ng gano'ng kabilis na sasagot yung prayer? But minsan sa akin, hindi. So, I think, baka i-shift natin yung perspective nyo kahit papaano na pwedeng ito yung sikreto. Kasi nga, akala natin, bababa ang Diyos, ibibigay niya diretso sa atin. Hindi. Hindi po. May gagamitin po ang Diyos. May gagamitin. Na siyang ay magbibigay katuparan doon sa kung ano man yung ipinagdasal ninyo sa Diyos. Amen. Pwedeng kulang, pero sigurado, kulang man doon sa inihiling mo, sasapat yun sa pangangailangan mo. Minsan kasi, iba nangangailangan tayo ng so amount lang, tapos hihiling tayo ng sobra doon eh. Kaya binibigay ng Diyos yung sobra na yung, ang ibibigay sa iyo, yung kailangan mo lang. Ganun lang yun. Amen ako.
Ako din, Tata Bert, masasabi kong actually itong si Senior, ang center kayo, feeling ko sagot kayo sa prayer ng pamilya namin. Hindi lang sa akin, pamilya namin. Dahil, syempre, parang miracle nga yung napunta si Mama dito. 2 taon nagbigay sa kanya ng address na hindi po magkakilala. So, yun, una pa lang, magandang mystery yun. Sumunod, sa totoo lang naman, talagang makakahanap ka ng pamilya dito na totoo. Hindi yung, alam niyo na, yung basta, yung mga akala niyong kadugo na, pero hindi naman. Diba? Pero dito, hindi namin kadugo, pero Diyos ko, kaya kaming alagaan, patawanin. Yung masaya lang, yung ganun. Na genuine. At ang pinaka-importante, kasi pareho kayong ng frequency pagdating sa pananampalataya. Mahirap ngayon makakuha ng ganun, Tata Bert, na community, na tao, na kayang, pare-pareho tayo ng paniniwala. At dahil pare-pareho yung paniniwala natin, nakukuha din natin yung mga gusto natin. Yes. Tapos, siguro, I feel ngayon na wala si Senior. Yung kung ano man yung prayer niya, nasagot niya through Tata Bert, through Miss Linda, at through lahat ito, Jimmy, Kuya Ryan, Ate Ros, lahat na nandito sa center, na kahit wala si Senior, siguro pinag-pray ni Senior na, Lord, sana parang ikaw na bahala sa center. Yun na, sinagot na. At makikita mo naman ngayon sa center, although i-compare yung dami ng tao ngayon na nagpupunta rito, kesa noong nandito si Senior, medyo konti ngayon, pero makikita mo naman kung paano gumaling yung mga pasyente. Actually, last week, Saturday, may isang pasyente halos hindi makalakad, maga ang paa. Dumating siya rito, halos hindi paano ba doon? Nakabisikleta ba yun? Nakaano? Hindi ko nakakita, pero halos hindi niya may, yung paa niya. Healing dito. Tapos, ang kagandahan doon, tulong-tulong, yun ang isang nagtulong-tulong ang volunteer sa pag-a-advise sa kanya kung ano yung gagawain, kung ano yung dapat niyang kain. Makikita mo yung mga ganong advices bumili siya nung kinakailangan, sinuggest na dapat niyang i-take. Saka kung anong dapat niyang gagawain, maliban doon sa healing So matapos ang healing no Saturday ngayon, umuwi. Abay, nakita namin nung Wednesday dumarating, yabang-yabang na. Nakakapaglakad. Tsaka biglang humintis na yung paa. Wow. Kita mo yun. Ang bilis, Tata Bert. Gano'n ang kabilis. bilis. Yabang na nga niya. Ang bilis. Yung maga niya na halos doble. Yung paa niya na yun. Tapos nung Wednesday yan ang isa. Hindi na nga. Kahit sarili hindi makapaniwala yan ang isa. Sabi niya, sa tuwa ko, nalimutan ko magdalang tinang. Sabi ko, Linda, sa tuwa. Okay lang po. Ay, grabe. Yeah. Tapos ang isa pa, yung bata na talagang parang hysterical yung bata na nagwawala. Opo. Ngayon tahimik na yung bata. Ang isa pang maganda na tita si Jimmy. Kaya may healing doon na karga-karga ni Jimmy yung bata Na ayaw na Kaya natutuwa kumala. yung lola. Ang isang doon, yung lola, napakatyaga. Amen. Taon na. Minihiling na ang lola niya na talagang yung apo niya. Opo. Siyang nagdadala kasi dahil yung parents ng bata, siyempre may mga work. Opo. Kaya yung lola. Yung bata nakatira ng I think Mandaluyong. Yung lola Manila. So parang nagdala sa rito yung lola pupunta doon sa kanya sa Mandaluyong. O, diba? Ang tiyaga. At nagbunga naman yung tiyaga. Sobra po. Ako, Lord, grabe. yan ang mga ika nga, hindi akalain. Yes. No? Miracle na matatawag talaga. Grabe. Totoo. Yun talaga. Yan. Then another one, no? Ano po, Tata Bert? May isang tao daw na 10 years nang yung skin disease niya, grabe. 10 years na yan, hindi ba, dasal na ron, dasal na paano, ilang doktor na ang pinuntahan. Yung lola ni Keisha, Opo. nataon na nagkita sila. Nakita yung itsurang ganyan. Binigyan ng Epsom salt.
pag gamit tong Epsom salt, talaga nag-ano ka agad eh. Oh my gosh. Tuwan-tuwa yung... Walang nawala. Tuwan-tuwa. Sabi ko nga papunta dito. Kaya nga, ang sabi ng lola ni Isha, sabi niya, ang ganda, tatapit yung binigay mo sa akin na, buti binigyan mo ko ng marami ngayon, may natira. May natira, kaya tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa rin kami dahil may pasalubong kami nun. Yun. Yun yung mga ganun na, na hindi mo akalain. Pero 10 years, yung skin disease niya na yun. Opo. And then, nagkita lang sila ng lola ni Oo. Kisha. At saka na meron pang natitira doon sa Yun Epsom pa, salt. isa. Parang, ha? Saan ang galing yun? Di ba? Magic. Oh, Yun yan talaga. magic. Pero kasi, Grabe, Yeah. yan ang pagsagot ng Diyos sa... Yun ang mga, I feel like, kailangan natin maging grateful sa mga ganung bagay. Yes, Kasi yes. minsan, di ba, na-overlook natin na mas nagfo-focus tayo dun sa problema, dun sa sakit. Pero, imagine yung mga kwento ni Tata Bert. At that's just what? 3 out of since 1998 na mga nagamot. Totoo. Kulang pa yan sa... Kaya minsan, di ba, mapapatanong ka, sa dami ng milagro, bakit meron pa rin, bakit yung iba hindi pa rin nagpapagamot, hindi pa rin naniniwala? Hindi ko maaarok, pero ang maganda dyan na ipag-pray natin yung mga ganun na in time, marirealize din nila how powerful ang healing powers ni Lord, lalo na dito sa center. Ang iba kasi, no, hinihintay nila ang pagdating ni Senyor. Sabi nila, wala, andyan na po ba? Wala pa ba? Hindi tuloy kami makapunta dyan. Kako may healing naman. Yes. May hindi nawawala ang healing. Yes. At si Senyor mismo ang nagsabi, wag dapat ang pasyente senior-centered. Wag ganun. Dapat God-centered kayo. At kung sino man ang nandiyan dyan pansamantalang pumalit kay Senyor bilang healer, Diyos din. Yes. Diyos din ang sa Diyos din manggagaling yung healing energy, healing power na daraan doon sa pansamantalang pumalit kay Senyor. kasi mama ko, Napaliwanag ko. wala na sakit ng likod. Yes, yung si mama ko po, wala na pong likod. Ay, wala nang likod. Kasi ilang araw po masakit yung likod niya. Sabi ko, magpagamot sa center, towel, oil. Siyempre si mama lagi naman nagpupunta. Yun, wala na po. Yung likod po niya, yun, yung likod. Tsaka pag pinggan Sakit. niya, Oh, ayun pala ang pinaka. Yun ang maraming in-answer na. Joke lang, Lord. Pero totoo, Tata Bert, diba? Kayo, lagi kayo nagdadasal. Sana gumaling na ako. Sana ganito. Pero, kumbaga, yung action ng may sagot na yun, nandiyan na yung center. Hindi rin kayo nagpupunta. Para saan pa po yung dinadasal nyo? Alam nyo namang matagal na naman sinagot ng Diyos. So, tama yun si Tata Bert at yung bilin ni Senyor na. Ang hinihintay kasi nila si Senyor. What if hindi si Senyor yung kinakailangan? Ang kinakailangan i-ano ng God sa inyo. Yes, tama. Dahil si Senyor may inaasikasong iba. Yes. What? Ganun yun eh. Tama. Magtiwala lang po kayo. Mm-mm. Magtiwala lang kayo. Kailangan. Yes. What if yun yung test naman sa inyo? Yes, correct. Diba? Tama. Yeah. Kahit hindi test ang pangalan nyo. Pero what if yun yung test na, okay, kahit wala si Senyor, naku, paano kung yun pala yung time na gagaling kayo, hindi na kayo nagpunta. So, missed opportunity. Yun yung mga ano. Ayan. kasi nila ganyan-ganyan na sabi ko, naku, huwag niyong Huwag idahilan. Totoo. Yes. Hindi nyo alam. Pero ang dami na pong gumaling Yeah. simula nung kahit wala si Senyor kasi it's not about Senyor, it's about yung faith nyo kay Lord. At tiwala si Senyor Yan. na kahit wala siya, may gaganap at kukumpleto ng Amen. misyon para sa Amen. center dito. Meron. Yes. Yun naman ang ano niya. Yun ang kaya tiwala siya. Kahit nawala siya, meron papalit sa kanyang pansamantala. Correct yan. Ayan. gumagaling na sa amin. Yan. Diba ang dami nang gumagaling? At yan, kahit ngayon, pansamantala nga, wala si Senyor,
Sa pagkanta, nandito naman po si Tata Bert. Ayan, para mag-alay ng... Sa dami nang gumagaling dito, out of the blue. Diba? Tanggap sila ng kagalingan. Bigla na lang, nga na Tata Bert, out of the blue na lang daw. Galing na na. Palakpakan naman natin si Tata Bert. Ganda ng ano mo dun, segue. I was almost about to lose my faith. I've been dreaming, feared it was too late. But then you came along to my surprise and stole my heart before my very eyes. You took me right out of the blue, simply by showing that you love me too, only by giving me your everything, with love so true. You took me out of the blue. I was wondering what love was all about. I was trying, couldn't work it out. But then you came along to my surprise and made my frozen mind come alive. You took me right out of the blue, simply by showing that you love me too, only by giving me your everything, with love so true. You took me out of the blue. You let me out of the darkness. You brought me out in the sun. I think you must be the only one for me, 'cause you took me right out of the blue, simply by showing that you love me too, only by giving me your everything, breathing air below my wings. You took me right out of the night, simply by filling my heart with light, only by giving me your energy, with love so true. You took me out of your blue. Thank you. Yes, galing Tata Bert. Ang ganda na out of the blue. Ang Out of the blue. unexpected na ano. Ganun. Nakagalingan sa center. Oo, Yeah. yan. Totoo. Grabe. Ayan po. Kayo po, mag-share po kayo ng inyong mga Yes, oo nga pala. Yung mga pangyayari na hindi nyo akalain. Correct. Bigla na lang, may nagbigay ng ganito. Ayun, Tata Bert, di ba? Oo, yung mga nagsisimba kayo, nagpe-pray kayo na sana pagkalooban kayo ng Diyos na kung ano man yung kailangan nyo. Hintay kayo ng hintay.
maging patient sa totoo lang. Maging patient dahil ang Diyos ibibigay ang hinihiling mo sa tamang araw talaga. In His time. In His time. Pero ang maganda, ang susi niyan kung bakit hindi ka ipapahiya ng Diyos, dapat gumagawa ka rin. Gumagawa ka rin ng kabutihan sa iyong kapwa. Pero kung puro hingi ka, wala ka namang ginagawa, puro dasal ka, wala ka namang ginagawa, ay nako, wala pong mangyayari dyan. Kinakailang kahit papaano kumikilos po kayo, gumagawa kayo ng magandang bagay sa inyong kapwa. Yan po ang susi dyan. Ayan po, unti-unti na po namin na share ano bang mga steps or yun nga, yung mga key secrets or steps paano ba na bakit yung iba, totoo nga, no, yung iba nakukuha nila agad yung mga gusto nila. Dahil sila kumbaga sa nakapag-invest na sila ng magandang bagay. Yes. Yun. Meron na kumbaga sabi, puhunan na sila. Tama. Yan ang lagi sinasabi ni Silvia. Kinakailangan meron kayong naiipon na magandang bagay na ginawa nyo bago kayo humiling sa Diyos. Para paghiling nyo sa Diyos, andyan dyan na kaagad dyan. Correct. Oo. Paano kung wala ka namang naipon na kabutihan na ginawa sa iyong kapwa? Hiling ka lang ng hiling. Nako. Wala mangyayari sa totoo lang. Kita mo na si Kahiling. Si Kahiling daw. Ayan. Ay, ito, Tata Bert, nag-share po si Ate Mean. Thank you. Thank you. Yan, si Ate Mean, lagi yan ako, very generous. Kaya lagi blessed. From Ate Mean, ako po ay gumaling last December 27 nang pumunta ako dyan. Yung left foot ko ay nawala ang sakit. Pagbaba ko sa Avanza ay hirap ako makababa. But after I was healed, para akong nagdahilan lang. Maayos na ako maglakad. Nagbibiro pa nga ako. Yung kausap ko na tao ay nagpa-flying kick ako. Sabi ko, I was healed sa center. Yan, kita nyo na. Si Mayan yan. Yes. Bakit kanyo na ipagkaloob sa kanya yung kagalingan na gusto niya? Kilala po namin si Mayan kung paano po tumulong sa kapwa yan. Yes. Kilala po namin kung gaano kabusilak ang puso ng tao na yan. Naghahanap ng matutulungan. Yes. Pati nga yung ang anak niya, nahahawa sa kanya eh. Which is, yun yung isang Oo, tatapos. yung isang maganda. Na hahawa, napapasa yung Oo. yung swerte, yung milagro. Grabe. Ayan. Naku, thank you Lord, Ate Mean. Thank you Ate Mean sa pag-share nun. Nagpo-flying kick. Saan pa nakita tayo Ate Mean na? Huwag mo ko, baka mag-flying kick mo ko. Joke lang. Ayan. Naku. Kaya very blessed ka Ate Mean. Ayan. Tsaka Tata Bert, ano yung supermarket, ay yung grocery analogy ni Senyor. Yun yung sinasabi ni Tata Bert kayo. Diba kayo, kunwari, kung ilan yung mabibili nyo sa supermarket, kung mas malaking cart, marami kayong mabibili. Ibig sabihin, marami kayong pera pambili. Pero kung maliit lang yung cart nyo, yun daw ang analogy niya sa mga taong yung nag-iimbak ng mabuti sa kanilang buhay, yun yung bumabalik. Ganun din. Kaya, hindi ko, to be honest po, madali naman talaga maging mabuti. Madali ba, Tata Bert, o mahirap? Mas mahirap pag yung mabuti. Mas mahirap mas madali gumawa ng hindi maganda sa kapwa mo. Kaya nga minsan pinagtatabi ni senior Titikin mo tenga. Madali pumitik ng tenga Anong maganda ang magagawa mo sa katabi mo? Mag-iisip kayo yung ano Oo nga, no. Pero pag titikin mo tenga, pipitin. Oo nga, mas madali. Ganun Umurahin mo, o itulak mo. No? Grabe. Ayun, yun, tama sabi. Kasi bigla ako napaisip, madali ba? Parang mahirap nga maging mabuti. Bakit? Minsan kasi, pag gagawa ka ng mabuti, gagastos ka Mag-iisip ka agad ng ganun Mag-iisip ka agad ng ganun. Hanggat maaari nga ayaw mabawasan yung pera ng isang tao Pero kung kung ang isang tao, alam niya kung paano gagamitin yung pera, kasama na yung pagtulong sa kapwa, hindi mag-iisip na yan. Yeah, tama, Tata Bert. Oo nga. Kung talagang 100%
gain ka. Ay, oo. Mm-mm. Totoo. Kasi kaya naman sa skills, kaya naman, basta anything na pwede mong magawa o maitulong. Ayan. Grabe, ang daming... Kaya yung mga, sabi nga nila, yung mga taong blessed, nagiging mas blessed sila. Dahil, di ba? Yan. Yun nga, di ba, Tata Bertie, lagi ko example, biglang, di ba, wala yung usual driver dati. Ewan ko, parang si Kuya may patanong time na yun. Tapos biglang dumating si Kuya Nino, hindi, may driver na. Yung mga ganyan. May solution na agad. Someone's answered prayer, talagang may, yun nga, yun si Kuya Nino, naging answered prayer niya si Lord. Kasi kailangan niya po ng driver ng gabing yun. Ang isa pang magandang halimbawa, may proyekto si Senyor nung gumagawa ng school Yan. sa isang bundok dyan sa may parting Baras Rizal. Opo. Kinapos ng at least ang estimate na kulang na semento mga isang truck. Actually, papunta kami doon, kasama ko Paakyat na kami ng bundok doon sa project. Sabihan si Senyor na kulang nga, hindi may tuloy-tuloy yung proyekto dahil kulang ng isang truck na semento. Sabi ni Senyor, kulang. Paano ba ito para magpatuloy ang paggawa? Sa pag-akyat namin ng bundok ngayon, sa bandang kanan merong isang hardware. So, natural na may tindang semento yon. Sabi ni Senyor, uutang siya doon. Lakas sa loob ni Senyor. Uutang siya, sabi siya, uutang siya doon. Wala nga pera, ubus na halos Uutang. Sabi ko, Senyor, kilala niyo ba yung sa may-ari ng hardware? Hindi. Pero, doon makikita, confident si Senyor na pauutangin siya kahit na hindi siya kilala. Grabe no. Papunta na siya doon mga ilang hakbang. Suddenly, nag-ring yung phone niya. Nag-ring. Si Clarence pa nun, may tumawag. Sabihin na, isang volunteer din yung tumawag Sinabi nung tumawag na yung kapatid niya nagpadala ng isang truck na simento na magagamit sa proyekto ni Senyor. Sabi, paganda ando doon ng araw. At baka by this time, dinidiskarga na. Nauna na. Pagtingin namin doon, wala doon sa itaas ng bundok, may pababa na isang truck. Ayun na nga, na-discarga na yung isang truck na semento. Would you believe that? Kapatid. Yan ang isang halimbawa. Dahil yung proyekto ni Senyor na yon para sa mga kabataan nag-aaral doon dahil hirap na hirap sila. Kinakailangan bumiyahe pa sila ng pababa ng bundok para makapasok lang na eskwela. Napakahirap ng sasakyan. Kung lalakarin lang, napakalayo. Kaya ang ginawa ni Senyor, tinulungan nila na makapagpatayo ng isang eskwelahan doon mismo sa lugar na yun. Yun ang nangyari. Ngayon, at least yung mga kabataan doon, yung mga nag-aaral doon, meron ng school. Yes. Na nagkakaroon. At saka napakaganda na po ng school. Totoo naman. At hindi lang yan, pati nga pala yung mga desk, yung mga yes. Ascendant din ang nag-provide doon. Yes. Ang naalala ko nga, Tata Bert po. Ano ba yun? Ang naalala ko po, Tata Bert, diba ang plano nga lang, ayusin yung banyo? Totoo, banyo. Diba? Grabe, tapos naging buong school na. Tapos pagbaba mo doon, galing school, yun din yung simbahan na doon sa lugar din na yun, yung simbahan. Diba? Wala rin mapagsimbahan yung mga tao. Gustong-gusto ng mga tao na magdasal sila, pupunta ng simbahan para makapagdasal. Kahit na nga hindi religion nila na mayroong nag-iipon-ipon na tao, nakikijoin sila para matawag lang magsisimba napakalayo kasi nababiyahehin nila lalakarin nila ginawa ng simbahan sila doon, maganda naman natapos. Ngayon may pinupuntahan na sila, may pinagsisimbahan na sila doon. Diba? Grabe. Yun po mga naging proyekto ng Senyor sa pangunguna ni Senyor po ng Center. Diba? Parang pag napapakinggan niyo yung mga kinukwento po namin, iisipin niyo, totoo ba yun? Totoo po, kaya hindi kami nagsasawang ulit-ulitin yung mga kwento kasi hanggang ngayon minsan, nangyari yun. Talagang na-answer yung prayer ng mga tao doon na magkaroon ng eskwelahan, na magkaroon ng simbahan. And why not? Kahit sa isang araw nyo, kung wala kayong ginagawa, try nyo maging
hindi naman kailangan sobra yun eh. Sinasabing Tata Bert, yung kailangan yung gumastos. What if may kaibigan kayong matagal yung, hindi na kailangan pag-usap dahil busy kayo. Tapos ang time na tumawag kayo, o biglang kailangan niya lang ng saglit na usap dahil may pinagdadaanan pala siya. Hindi mo alam, di ba? What if dalawin niyo yung, kunwari, hindi na kayo nakatira sa mga magulang niyo. Di ba? Puntahan niyo dun sa bahay ng magulang niyo. Kasi, syempre, tumatanda na rin sila. Baka naman namimiss ka na nilang makasama. Yun, answered prayer yun, ha? Yung totoo yun. mga ganong bagay. Ako. Or kunwari, ay, may extra pera ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Naalala mo, maraming mga walang bahay, sakali lang natutulog. Ano ba yung bilhan mo sila ng potato corner? Hindi po tayo sponsored. Patakaw lang po talaga. Diba, yung mga ganun, kahit nga isang ng lechong manok. Diba? Maliit na bagay yan, may aabot nyo sa inyong kapwa na nakapagpapataba na kagad ng puso nila. Totoo. Yan, malaking bagay po yun. Once na makita mo, ang pinagbibigyan mo yung ngiti, bihira mo lang makita yung ganong klase ng ngiti, ay nako, ibang klaseng kaligayahan ang naibigay mo sa tao. Sobra. Iba. Amen. Lalo pa yung hindi mo nalalaman natin, nalaman mo na wala silang panglagay sa Yes! Diba? lang eh. Grabe. Magki-Christmas Eve. Mm. Magki-Christmas Eve eh. So, namili ng, kasama ko pa yung mga kabataan doon sa lugar namin eh. Dala kami ng ganyan. May pinuntahan kami na isang pamilya na sa tent lang natutulog sa bangketa. Inabutan namin ng isang fried chicken, tapos may kanin, tapos tasty na isang buo, tsaka ilang dilata. Binigay namin ganyan. Itong alam namin walang pang Noche Buena eh. Binigay ng, alam mo yung kung paano, yung saya ng dalawang bata na nandoon. Yung mga bata na hindi mo akala, yung nag-thank you sila, na ibang klase yung thank you. Yung saya. Kasi talagang, Uy, sus ka po. wala palang kakain. Doon lang, sulit na eh. Yun talaga. Sulit na, doon lang. Yes. Yun yung ganung bagay. Oo. Yun na. Kaya mo, hindi naman Yes, kailangan kung mo. kailangan magarbo na parang magpapaano ka tulad mga nakikita mo sa mga vlogger. Hindi ganun. Kasi the more nga na kung ano yung meron ka, yun pa eh. The more actually feeling ko na mas may impact yun kay Lord. Kasi ito si Berto talaga. Ito si Berto, yun na lang yung pera niya. Pinambili niya pa, ay, bibigyan ko to ng maraming blessings si Berto. At nangyari yun. Diba? Tamo ngayon, kahit malayo si Tata Bert sa kanyang anak, sa kanyang apo, diba? Diyos ko, sobrang blessed naman, laging safe, laging very successful. Dahil ganun nga. Sabi nga ni Senior, be the answered miracle to the prayers of others. Yun. Perfect, Tata Bert. Ayan. Be the answered miracle. Perfect. Ayan. Ako may kukwento lang ako, Tata Bert. Mm, Very sige. quick. Dahil isi-segue ko dun sa kakantahin. Bigla ko na, hindi kasi last year, ewan ko ba ba't parang akala ko, hindi, lahat naman tayo may birthday blues out of the blue. Oh, yeah. May birthday blues tayo. Tapos parang last year sabi ko parang, hindi ko alam parang lungkot. Alam ko na kasi parang dami nangyari nung year na yon. Sabi ko parang hindi ako masaya ngayong birthday ko. Tapos biglang, may mga kaibigan akong, yung naalala, kahit ako hindi man ako mag-e-expect na pero yung naalala nila ako, the fact na parang niyayaya nila ako umalis, at iba't ibang grupo po yun Tapos parang sabi siguro ni Lord, naramdaman niya na malungkot ako, na parang wala akong plano nung time na yun. Tapos biglang, natataka lang ako na nagkasabay-sabay aya nila, pero hindi sila magkakakilala, iba't ibang circle. Sabi ko, wow, ganun si Lord, kasi alam niyang, nakwachera to si Anje, kaya siguro malungkot yan, kasi baka wala yung plan. Totoo, wala akong budget, no. Nagulat lang ako, yung, kahit hindi ako nakapunta, yung thought na ma-invite nila ako. Pero, alam mo, ang minsan ko pang nare-realize, actually, hindi lang yung Tata Bert. Every birthday ko, laging activity yan. So, kumbaga, lagi na ako sinasagot ni Lord through you, lahat. Kasi, lahat ng birthday ko dito sa center, kasi dito talaga, dahil activity, masaya. Kaya parang, hindi ko na kailangan kung magpunta-punta kung saan-saan. Yung simple, naalala ko, birthday ko yung Tata Bert dito, buntis pa ako nun. Naalala ko yung white team, alam mo,
Wala silang budget pambili ng cake. Alam niyo naman ang white team, wala pa talagang budget. Alam mo ginawa nila, kumuha sila ng fudgy bar, nilagyan nila ng kandila. Niyak ako. Kasi diba, ayun, fudgy bar yun, pero hindi ko makalimutan yun. Saktong 12 a.m. Yan, kinantahan nila ako. Kaya, dahil dyan, kakanta rin ako. Okay ba yung segue? Pinilit ko pa yun, para tayo. Yan. Sasabayan ako ni Tata Bert dahil wala po ako sa tono minsan. When you're down and troubled and you need some loving care and nothing, oh nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up, oh, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there. You've got a friend. In the sky above you, grows dark and full of clouds. Another old wind begins to blow. Keep your head together and call my name out loud. Soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you have to do is call, and I'll be there, yes I will. Now when don't you know that you got a friend, when people can be so cold, they'll hurt you, yes desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, to see you again.
tayo ng kaibigan, lalo na dito talaga, yan ang talagang totoo yun dito sa center. Hindi tayo magkakaibigan, pamilya. Pamilya na. Totoo yan, pamilya na. Kahit di magkadugo, aanhin mong dugo kung wala namang damo. Ano yung madugo kung anemic ka, no? Anemic ka na. Kaya po, kami nananawagan sa mga type O plus po dyan. De joke lang. Ayan. Ganda yung mga gano'n na mga, hoy, sinasagot pala talaga ni Lord lahat. Gumagamit lang siya ng tao bilang instrumento. Diba? And I'm sure Tata Bert, lahat tayo sabihin natin, yung kahit si Senyor bilang healer, bilang healer, yung pag may mga tanong tayo, yung nasasagot niya. Yes, Diba? Parang, syempre lahat tayo, nagpipray tayo na sana meron taong puno ng wisdom. Parang may Solomon sa panahon natin. And we're all very lucky na napunta kami dito. Yes, Diba? Sobrang answered prayer yun na saka po makakita na libre gamutan. Diba? Masayang gamutan, libre, may pakain pa, libre kuryente pa. Gaya bukas. Aba. Yun. God bless po kung sino magpapakain bukas. Ay, baka meron. Yes. Totoo yan. Ako. Yan. From Tita Belen, ayan, nag-comment. Basta naniniwala ka ng buo sa Diyos, lahat ng hilingin mo ay ibibigay niya. Maniwala kayo. Yan. Yan, sabi ni Belen. Oh, kaya nga babasahin ko pa Tita Belen na basta naniniwala. Kita mo si Belen, ha? Silang mag-asawa, kita mo yung mga anak nila. Oh. Ay, ganda na nga. Natatawag na established. Yes, super. May mga asawa, may mga bahay na sarili. Yes, ayan. Oo. At may kapatid na tumatawa ngayon. Parang natatawa. Yan. Pero totoo, no, mapapansin mo yung yung mga anak ni Tata Bert Apo, anak ni Tita Belen, ni Kuya Nomet. Di lang sila kasi sila magsalita, pero kasi, nga, no, isipin mo yung anak niya, okay naman magsalita, pero ba't hindi namanan? Ayan. Si Ate Linda, kahit malayo siya sa mga kamag-anak niya sa Batangas, sa Bicol, pero naman, di ba, dito may pamilya siya. At yun. Nagbabasa na lang po ako ng comments. Ay, ako, pawisan po ako doon. Pero, ang dami pa pong, ako, Tata Bert. Basta kayo po, no, ng mga nagdarasal, may mga hinihiling sa Diyos, magtiwala na po kayo. Gawain nyo lang yung nararapat na gawain para makatulong kayo sa inyong kapwa. Hindi naman kinakailangan malaking tulong eh. No? Makipagkwentuhan kayo doon sa nangangailangan ng kakwento. O, ipag-igib nyo yung kapitbahay na walang mag-igib dahil sa sobrang tanda na. Ay, oo. Kung ano lang, hindi naman kinakailangan na tulong talagang ingrande. No, hindi ganun. Yes. Mabigyan mo lang, mapangiti mo lang yung tinutulungan mo. Yung binibigyan, mapangiti mo lang yan, yung giting bihira mong makita sa kanya. Ay, isang malaking bagay na po yan. Yes. Puhunan, ika nga. At kung yung ngiting yun, wala sa labi, hindi yun. Hindi yun. Kailangan. Galing ngiti sa labi. Naisip ko, Tata Bert, bukod sa actions, pwede yung understanding, no? Yun yung minsan kulang din ngayon sa mga tao. Yung, let's say, for example, matatanda na yung magulang nyo, talagang iintindihin nyo, makakalimutin na. Minsan, syempre, maiinis kayo ng, yun yung intindihin mo lang. Na, ay, matanda na tong papa ko, mama ko. O makakalimutin na. O bukod doon, yung mga, kahit hindi nyo po actually magulang, yung nakikita nyo sa kalye. Yan. Yung, di ba, ang dami, napapansin ko to sa mall, Tata Bert, ha? Naiirita sila na yung nasa harap nila ang bagal maglakad. Matanda na eh. Dahil wala kang magagawa. Wala nga namang, di ba? Paano yan? Dumating ang panahon na ikaw ang nandoon sa Yes, exactly. matanda at gaganyanin kayo. Di ba? Kaya, naku, yun, yung patience, Yes, understanding. Yan. Ang hirap gawin yan. Kaya, to be honest, yan, pag-pray nyo yan para, lahat tayo, minsan naman naiinis tayo at ano. Kaya lagi natin pag-pray yun. Yun yung mga untouchable na bagay na, kailangan. Yun yung
mabuti mo rin pwedeng gawin sa ibang tao. Correct, correct. Ay, makinig din. Yung makinig yan nga, kami sa makinig sa ibang tao, di ba? Kailangan, lalo na ngayon, yung sa mga namang problema, ipagdasal. Yeah, pwede. Pray over. Yung pray over. Ay. Nakikita mo yung milagrong nagagawa ng pray over sa totoo lang. Sa totoo. Pinagtsatsagaan ko po yan. Kahit paano, pag nakatanggap ng pray over, although minsan yung reply ko nadidelay dahil minsan nakatulog ako or whatever na ano. Pero once na makita ko yun, papadala ko na kaagad yun. At dahil nakikita ko po kung paano nakakatulong ng tunay ang pray over sa iba. Kikita ko po yan. Kaya thank you Tata Bert at Mm. lagi ka nagsisend mo kasi imagine nyo yung daming na patapos, na gumaling sa sakit, nagkaayos sa pamilya, dami, pray over yon. So, di ba, huwag nyo mamaliitin yung simpleng, kahit yung a day, mag-focus kayo, mag-start kayo ng day nyo, magpipray kayo, tapos yun, isunod nyo yung mga pray over dun sa group chat na nababasa nyo. Kasi hindi naman niya kakain ng napakalaking oras sa totoo lang. Pero napakahaba at malaki yung magagawa niyong milagro para dun sa tao. Diba? Maliit na oras pero malaking milagro. Yeah. Yan. Okay. Ayan. So, bago po tayo magtapos, at syempre may alay na kanta si Tata Bert. Yun siguro ang lesson ko, Tata Bert, na marirealize mo na you can be someone's answered prayer. Just by being kind, being supportive, being understanding, being patient, sa mga tangible naman na bagay, may makita ka. Kunwari, may senior citizen na nakapila, paunahin mo. Kasi ba't ka nga naman nakapila dun sa senior lane? Joke lang. Yung mga ganon, yung tulungan nyo, hindi nila maabot. Sa pagtawid, basic na basic, bata pa lang tayo, tinuturan na sa ating mga values na yan. So yung mga ganon, little things, they create big miracles. And domino effect yan. Kapag nagawa nyo sa ibang tao, they will feel good about it. And may isip lang, why don't I do this to others then? At dyan, tuwan-tuwa ang Diyos. Yung maliliit na bagay na malaki ang naidudulot sa pinatutungkulan, tuwan-tuwa po ang ganyan. Tuwan-tuwa po. Yes, ayan. So, yun po ang for me is always, every day, try to be someone else's answered prayer. Kasi doon nafe-feel, nakikita ng tao ang Diyos. It's not yung santong nakikita nyo, it's not yung naiisip yung Diyos. Huwag natin kakalimutan na ang buhay, huwag natin kalimutan na sinabi ng Diyos yan, na yung kung ano yung ginawa natin sa kapwa, ginawa na rin natin sa Kanya. So lahat, isipin, lahat ng tao nakikilala nyo, may Diyos sa kanila. Yun po. Tata Bert? Be a miracle Yes. to others. And because of that miracle, palakpakan naman natin si Tata Bert. So, okay na lang Tata Bert pag nakagitna. Okay lang. Sige, okay. So, The sun belongs to the sky. The leaf belongs to the tree. The grape belongs to the vine. And you belong to me. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. I used to think that time was just a thing to pass away. Love was just a game that children play. God
was another word to say, so was something in a song, and I put down the fools who said that life was meaningful. Laugh when someone mentioned miracle. Great, though such things were impossible. And then you came along. Now I believe miracles can be, and in my soul I thank God you belong to me. Yes, I put down the fools who said that life was meaningful. Yeah, when someone mentioned miracle, cried, no such things were impossible. And then you came along. Now I believe miracles can be, and in my song I thank God you belong to me. Now I believe miracles can be, and in my song I thank God you belong to me. Now I believe. Thank you. Yes, thank you po. Thank you, Tata Bert. Okay. Ayan. Mamayang gabi, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. At sa mga gusto po manood ng replay, meron pa rin po sa Facebook, sa YouTube, Anthony Rivera-AGT. At kung gusto nyo, yan, makita yung mga proyektong sinasabi namin ni Tata yes. Bert Mm-mm. sa anthonyvivero.com. Bukas po. Bukas, bago ang hilig, yung 175th lecture po. Maganda po yun. Pakinggan nyo po at panoorin nyo. Thank you po Thank sa you. inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo at salamat Yes. sa pagsama sa amin sa gabing ito. Yes. Be someone's answered prayer. Yes. Don't forget.